Hello, welcome to the demo of our Gcash management template specifically for cash in and cash out tracking. So this template is very simple lang and straightforward, so I hope it helps you simplify your process. So initially naka-view only mode lang yung file kaya hindi nyo siya may edit at the beginning. So you need to make a copy in your Google Sheets account para ma-enable yung editing. To do that, click nyo lang tong file sa upper corner and then select make a copy sa option. So, after clicking make a copy, pwede nyo nang i-rename yung document, but make sure na sa folder options, selected yung My Drive. Before you click make a copy, just to make sure na masasave sa sa Google Drive account ninyo yung template. So, once na nakapagawa na kayo ng copy sa Google Drive account ninyo, pwede nyo nang i-set up yung template. So, 4 tabs lang naman tayo dito. We have a setup tab, cash in and cash out log sheet, monthly tab, and a history tab. So, start na tayo sa setup tab. So, sa setup tab, yung first table, dito nyo i-input yung service fee ninyo for cash in and cash out transaction. So, meron ako mga nilagay dito na example, yung minimum range, and then yung service fee per range. Then, nag-add din ako dito ng guide for important terms like yung cash in and cash out. Minsan kasi nakakalito. So, basically, yung cash in, customer will pay you cash to be added to their GCash account. So, mangyayari, madadagdagan yung cash balance ninyo, pero mababawasan yung GCash balance ninyo. Now, for cash out transactions naman, mababawasan yung cash account ninyo since the customer will transfer money to your GCash account in exchange for cash. So, ang magdadagdagan yung GCash, madadagdagan naman yung cash balance. Other terms na nandito sa template natin, we have a fee and TF column. So, dito sa fee, ito yung service fee ninyo, yung pinaka-income ninyo or charges ninyo per range. Ayan. And then, yung TF naman, ito yung napupunta sa platform like GCash. So, diretso yan sa kanila. Hindi siya part ng income ninyo. Next, we have the cash in and cash out log sheet. So, lahat ng mga colored filled columns dito, automated na ang computation. So, all you need to do is input yung date sa first column. Yan, yung mga white filled columns and rows. Doon lang kayo mag-enter ng data. Then, input nyo lang din yung customer reference number. Kapag naulit ito yung customer reference number, mag-warning siya dito. So, ibig sabihin na ulit yung customer reference number para iwas scam lang tayo dito. Ayan. Then, mamili lang kayo kung cash in or cash out transaction. So, for example, cash in transaction. Ayan. So, dito, kung may transaction fee, enter nyo lang dito. And then, kung may, yung charge naman dito, yung fee column naman, automated na. Depende kung saan magpo-fall yung amount dito na range. So, for example, 1,000, ang fee niya lang is 10 pesos. Then, yung payment naman, ito yung bibigay sa inyo ni customer in total. So, amount, TF plus fee. Next naman, itong sa GCash and cash, dito nyo makikita yung movement ng cash per account. Yan. Kung halimbawa ang cash out, ayan nga, like mentioned kanina, mababawasan yung cash and then madadagdagan yung GCash and then kung magkano. Next, yung dashboard naman natin. So, dito, depende sa selected month yung data natin. So, yung total cash in, cash out, and total fees, mag-reflect yan based sa selected month. So, kung papalitan ko to, ma-reset yung data natin. So, for example, dito naman, input nyo yung beginning cash and beginning GCash ninyo per date. Yung mga dates dito, nakadepende na rin kung ano yung selected month ninyo. So, mag-auto-update na siya. So, like that. So, input nyo lang yung beginning cash, again, per day and beginning GCash. So, for example, 5,000, and then 5,000. And then, lahat naman na ng mga gray filled columns dito, yung cash in, cash out, TF, and fee, closing cash, closing GCash, automated na rin yung computation nito based sa mga nakalog dito sa cash in and cash out tab.
Now, yung actual cash, yun naman yung i-update nyo at the end of shift. For example, ang closing cash dapat is 3,500. So, ang target is mag-match yung actual cash ninyo with the closing cash. So, for example, 3,500 lang din ang cash remarks natin. So, magche-check lang siya. Pero halimbawa, kulang, yan. So, magre-reflect din dito kung magkano yung kulang kapag sobra, halimbawa, 3,900, ayan. Magbo-blue mark naman siya, tapos i-specify kung ilan yung sobra. Same lang din dito sa may actual GCash. So, dito, sa closing GCash, 6,520 dapat. So, ang goal is mag-match yun. Ayan. So, ganun lang yung gagawin ninyo everyday. Update yung beginning cash, beginning GCash, actual cash, and actual GCash at the end of shift. Now, dito naman sa history, dito niya itatrack yung mga transactions per selected date. So, for example, from the double click nyo lang to, June 1, tapos halimbawa hanggang June 15 lang, ganyan. So, yung data dito, magdedepende kung anong date. Halimbawa, June 1 to June 1 lang. Ito lang yung magre-reflect na data dito. Then, kung ano yung chinek nyo dito, yun lang din yung magre-reflect. So, balik ko to sa June 30. Halimbawa, gusto ko lang na makita yung cash out transactions, yun lang yung magre-reflect dito. So, kung gusto ko naman na cash in lang, yun lang din yung magre-reflect dito sa history. Kapag both, ayan, magre-reflect lang din naman sila. So, ganun lang siya kasimple. If you have any questions or concerns, just let me know. Thank you.